Okay, time is gold. So, time. Okay, tanongin yung relo, yung mga orasan. Time is gold. Ano man ang time, i-compare man siya sama sa bulawan. Ngano man. Kung atong tanawon ka ng panahon no, kung gusto mo invest, gusto mo mga assets, go for duha lang ka butang. Mora ni siyang butang nga dili gyud mo depreciate ang value. Mo palit kang sakyanan, depreciate. 2 million karon by next year, wala na, 500,000 na lang. Mupalit ka og ngani mga butang electronics, laptop, unsa man diha mga speaker or unsa mga maayong mga electronics. After how many years, depreciate ang value. So yan na. Pero there are two things nini kalibutan na nga kung mo invest ka ani, dili ni siya mo depreciate. Kaya ba mo unsa? Gold. Unsa may isa? Okay, aside from spiritual things, worldly things. Yuta. Okay. Mupalit kag yuta karon 1 million by next year 2 million, 3 million. So never mo depreciate yun ang yuta. Magkasaka-saka through the years. Kung gusto mo assets, investments, go sa mga yuta, mga gold. Mauna siya ang mga maayo nga investment. Okay, so time is go i-compare nato ang atong oras, ang atong time sama sa bulawan. Kay ngano man ang bulawan mabili, taas kayo o halaga kanato. So, karong kabuntago, no, nakita nato nga, kisa na late ron? Kisa na late? Okay. Hasa ko lang na late? Okay, so na late. Ang mga wala na late. Palihog kong tindo. Tindo, gusto ko makikita sa wala malate. Okay, so, praise the Lord no, ni Roy, usap no nga, bago pa ganin siya, pero ulabay na niya sa mga atuwa na siya. So, glory to God. So, ato, inarago din ng mga wa, mali, ina, time is gold, yun nimo. Oh, ina po itong nalit, pagbag-una. Ina itong nalit, pagbag-una. Okay, so, dili ta palit kay, ang atong oras, bililhon kaayo. Okay, so let's go. Time is precious, time is valuable, and time is a gift from God. So kini nato ang oras ni ay bililhon kayo. Once mulabay na dili na siya mabalik. So imagine katong 5 years, 10 years ago nimo, di na to nimo mabalik. Katong 5 years ka nga gadula-dula pa ka sa gawas no kay sure gisipon pa ka or dito giubo ka or sa ba. Di ba di na to nimo mabalik? Katong mo mga memories nga, uy lang niya to sa una, uy di ko maghunahunag unsay bayronon, di ko maghunahunag unsay mga kanuna ko, unsay pangkonsumo. Ikaw hunahunag kuryente, tubig, di ba? Yan ang atong, kung naana ka sa situation karon, magkakita na ka sa imong situation before, nga sa una, wa ka, dula, tulog, kaon, wala na imong gihunahuna. Di ba? Since kisay naka-realize ana nga, nindot na dito sa una, no? Itong bata, pa kung ako, maghunahunag mo trabaho, mumata ko sa iyo, kay manarbaho ko, mumata ko kay mo eskwela ko. Lami na ito nga, matugra, mukaon, dula na ba sa gawas, doha shato, dito, doha basketball. So, yan time is precious. Ang oras na to, bililhon yun kaayo. And it is a gift from God. Blessing ni siya sa matag usa. Kay kitang tanan, gihatagan tag time sa Ginoo. Ang usa, gitagaan siya taas nga time sa Ginoo. Pwede ang isa, hubo lang time na gihatag ni Lord niya. Pwede ang usa, sakto-sakto lang. So, yan ang ato ang time diri sa kalibutan. So palihog ko Ecclesiastes 3, 1 to 8. Kinsay na Bible. Palihog ko basa. Kanang Bisaya lang. Ecclesiastes 3, 1 to 8. Palihog ko basa. Kanang Bisaya lang. Kusgalan. Ang tanan niya, may tabo din sa kalibutan, may tabo panahon sa nagna sa Diyos. Alam ini, may panahon nga pagkatao, panahon sa pagkamatay, may panahon sa pagtanong, may panahon sa pag-ikot, may panahon sa pagpatay, panahon sa pag-ayo, may panahon sa pagkuba, panahon sa pag-usap sa pagtugod, may panahon sa kaguo, sa bulanan, may panahon sa kalipay, may panahon sa bangutan o panahon sa pagtayaw. May panahon sa salipay
mga bato. May panahon sa pag-ampos, kung panahon sa pag-ampos. Wait lang ko to. May panahon sa pagkita o panahon sa pagwala. May panahon sa pagtigong o panahon sa pagsukli. Sikusigay. May panahon sa pag-gising o panahon sa pagtapa. Ngayon. Okay, malang? May panahon sa pag-ilong o panahon sa pagsulti. May panahon sa luma o panahon sa pagkasila. May panahon sa ubat o panahon sa harina. Okay, so thank you. So kaning Ecclesiastes 3:1-8 nagsulti ni siya nga ang tanang butang niining kalibutan na gitakna na sa Ginoo, gitakda na sa Ginoo. Naay panahon sa pagpanganak, naay panahon sa pagkamatay, naay panahon sa pagtanong, naay panahon sa pag-ibot, naay panahon sa kagulanan, naay panahon sa kalipay. So niya na, so pasabot diri nga ang tanang butang niining kalibutan na lumalabay lang tanan. Di ka pwede nga forever ka nga masulupon, forever ka nga puno sa problema. Lord, murag hangtod ng Diyos ka matay. Kanang tanan, temporary lang tanan. Ang imong kalipay, pwede po siyang temporary ra. Ang imong kaguol, temporary. Ang imong problema, temporary tanan. Mo na nga, ang gisulti sa Ginoo, gitakda niya ang tanan. So mo na nga, ang time, it is precious. Bililhon siya diha sa Ginoo. Okay, so there is a season and there is a time. So kani bitaw pong para sa ning nasa bulwaton tano, na mga panahon nga masakitan ka, na panahon nga malipay ka. Kung labi na makita ka, uy na si sister, si brother, si Simba, or sila Didi, o landyan dyan. So malipay ka nga makakita sa imong mga kauban sa church. Labi mga panahon nga, mag-uol ka, di ba? Kita ka, uy si sister, gibihangan ako, or yan na. So mo na nga, ang tanang butang precious. Tanang memories na to, gitakda na sa Ginoo. Na yung mga panahon nga di ta kasabot unsa may mga sitwasyon na to, no? Pero si Ate Feli, nasa sa state karon nga murag sad siya, na ay mga problema. Pero kanang tanan Ate Feli, lumalabay lang na. Ang kuwalang nato anis, dili lang gyud ta magpatarong, magmalikon kita. Okay, so Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. So, ang tanang butang na gibuhat sa Dios, in His time, it's beautiful. Tanan, aduna gyoy halaga, ang tanan, maanyag diha atubangan sa Ginoo. Muna di ta kaingon nga, ay ako gibuhat na ko sa Ginoo nga pobre, ay gibuhat na ko sa Ginoo maot na kog naong, ay gibuhat ko sa Ginoo nga itumon man ko, ay. So, daghan kag reklamo atubangan sa Ginoo, pero the Lord made you beautiful. Pwede ka sa imong kaugalingon, maot ka, pwede ka sa imong kaugalingon, daghan kag reklamo sa imong sitwasyon, uy, sa imong pamilya, uy, mga may lami, uy, yung sa imong pamilya, uy, mano na pobre mapong ko, yan na. So, na yung mga panahon mo reklamo ta. Pero atong hinumduman nga ang Dios naghimo ka nato beautiful. Walay gibuhat ang Ginoo nga maot, walay gibuhat ang Ginoo nga ngani ka, ubos lang ka. Mo na nga, every time nga ang ato ang sitwasyon, ubos gani, mo na it's a lesson nga kinahanglan kita maning kamot. Wa bitaw mo eskwela ta, mo na manarbaho ta para mo asinso ta. Dili kay mo nay panahon nga ay mo ubos na gyud ang pamilya. So padayon na lang pod, standby na lang. Pero ang gingon ni Lord, beautiful in His time. So we need wisdom sa tanan natong pagabuhaton. So amen. So 2 Peter 3:8. Okay, paliw ko basa. Paliw ko kusog. But beloved, Be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Okay. Paliw ko, gusto ko makabasa mo ani sa Bisaya. Paliw ko. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. Okay, pagitaan ninyo. So kanina siya nagpakita nga ang time frame sa tao dili siya pareha sa time frame sa Ginoo. Nakita ninyo? 1,000 years compared sa usa ka adlaw lang sa Ginoo. Okay, pwede ko basa sa Bisaya. Sige, dudong. Apa
mga hinigugma, ayaw ka mo pagkabutan niining usa ka butang nga tinog nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig ug ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. Okay. So, ang usa ka libo ka tuig, pwede mauna ang time frame sa tao. Pero sa Dios, ang usa ka libo, usa ka adlaw lang na niya. So, muna makaingon ta nga, uy, dugay naman gisangyaw, gisulti nga, mubalik ng Ginoo. Pero manong hatod karon mo pa man si Lord. Oh, daga mo reklamo, ay, sasangyaw-sangyaw, uy, dugay na panahon pa na ng Moises, ingon nga, oh, panahon pa lang David, mubalik ang Ginoo nilang Santiago, panahon na mubalik ko no si Lord. Pero manong hatod karon wala man. So, daghang nagsulti ana tungod kay dili man gud parihas ang atong panahon, ang atong time frame sa time frame sa Ginoo. So pwede nga siguro mayon nga unyang gabi mubalik na si Lord, or ugma mubalik na si Lord, or ang uban pwede hundreds of years pa mo labay before mubalik si ang Ginoo. So mo na siya nga ang giingon si Lord, always be ready. Be ready at all times. Kaya ang pagbalik sa Ginoo, dili yun na mahibawan sa tao. Muna nga 1,000 years, muna pagbasa na ko no, way back, pila ka years na, dalaga pa ko. Digo, mo din no, nga ang panahon ni Lord, muna nang gitagaan, patagtaas pa niya, thousands of years, para kita maghinulsol, para kita mubalik din kaniya. Grabe ang iyang gugma, grabe ang pasensya sa Ginoo. Bisag unsa ta kadautan, no, mubalik ta, gikan na ta dire, forward na ta sa pagpangalanan sa Ginoo niya, balik na pod, backward na pod. Unya, so si mana forward na pod, then next na pod, backward na pod. Sumura na tag nag-urong sulong sa pagpangalanan sa Ginoo. Pero ang gugma sa Ginoo, gabi ka dako kayo. Nga dili nato matugkad ba. Bisag yana bitaw nga usahay murag dayon na tag murag na abuse naman ka Lord, pero still ang gugma sa Ginoo, grabe no. Tagaan nga po tag-chance ni Lord na maghinulsol, magbago. So, yan na siya. Ang time frame ni Lord, dili parihas na to. So, muna at all times, so at all times, be ready. Okay, so, next one. So, ang time, it's wise stewardship. So, pwede ko ba sa Ephesians 5:15 to 17. Okay, gusto yan. The most of every opportunity. Understand what the Lord's will is. Okay. So, ang time di ay kinahanglan ta na mahimong stewards, good stewards sa time nga gihatag sa Dios nato. Dining kalibutan na. Nay mga tao nga gitagaan ni Lord og short, no? Gamay lang iyang panahon dire to live in this world. Napay mga panahon, napay mga tao nga gitagaan sa Dios og taas nga time. Nay uban niya mo 90 years old, no? So kinsa may pinaka taas og edad dire? Duterte. Oh, si Duterte na 90. Si Ate Bebe. Pila edad ni mo te? 74. Okay, si Mama is 72 or 71. Okay, so si Ate Bebe dire ang pinaka bata. No, siya yung pinaka idara, no. Pero mo na siya ang gihatag ni Lord niya, kita na siya taas nga time ni Lord diri sa kalibutan. So, we are so blessed kung muabot na tang panahon of 50 years old, 60 years old, no? Ikaw daw, pilay mo desire na maabot nimo nga edad. 100 para 100,000. Okay, 100 daw. Okay, so gusto ka nga mabuhi nga tanang tao patay na dito buhi pa. So, wala ka mag-desire ana. So, lisod po na nga siya buhi na tanang tao patay na. So, iyo po. Okay, lisod na. So, mo na siya nga ang tanang tao nag-desire gyud og taas nga kinabuhi. Why tao nga mayo ay gusto na ko mga next month. Kuha na gyud, pahuway na. So wala yana tanan gusto pa kung masakit gani doon pa gani magka-doktor magtampo pa na puso ni ana kay gusto tanan taw taas og kinabuhi mo nang gimo ni Lord sa time na iyang gihatag nato be a good steward gitagaan ka ikaw i-reach gitagaan ka na og yani nga time mo yung ng Dios tagaan ka og time be a good steward ikaw ikaw yini tagaan ka na og time be a good steward kay kaning tanan mulabay lang kining tanan mura lang nag-stop over lang ta diri sa kalibutan ba no nakasuway na mo do og lain naso di mo stop over mo stop over mo like ari sa Hong Kong
So, stop over mo like 3 hours, 4 hours. Then, biyahin na po. So, yan na ang diri na to, no? Pag-stay na to sa kalibutan. May stop over lang ta for a short time. Short na panahon. So, nada rin, be very careful. Huwag mo ingon nga, be careful. Ingon, pag bantay ka mo, very, kayo. So, pagbantay mo kayo, then, how you live. Kaya ang, din kalimutan na, the days are even. So, nagingon diri nga, dili lang nga basta-basta nga pagbantay, dili lang basta-basta, kundi imuhad yung pursigiyon nga magbantay ka sa imong pagkinabuhi. Kaya ang days are even. Dapat imong bantayan kung unsa ang imuhang pagkinabuhi nga gihatag ni Lord diha kanimo. The time nga gihatag ni Lord, be a good steward. Dapat kaning butanga ang mga palibot nimo, even your friends, even yung mga co-workmates nimo, no, mahimo silang bad influence nimo, pero still be very careful. Pwede ta nga dito ta trabaho ta ni mga kauban nato nga wala mga lagad sa Ginoo niya, usahay ni mga baba or mga binuhatan nila nga dili gyud maayo. Pero be a good steward, kahibaw ka kung asa ka mo lugar. Ipakita nimo nga ikaw nangalagad sa Ginoo. Niya na siya. So be a good steward nga gihatag sa Dios. Kaya kaning kalibutan karon naata ng mga dautan. So like para sa ning nahitabo ro no sa panahon sa tong kaning atong politics ron. So si Duterte dito lang siya sa Hong Kong, malipayon sila dito sa OFW. Muna nga di gyud nato matag na unsay mahitabo kay by the time nga miuli siya sa Pilipinas, gidakop siya. So kung by that time wa gyud sila kay ba unsay mahitabo. Muna nga ang atong kalibutan karon full of kanabang di mo ma-expect kung unsang by how like after one day or how many weeks unsay mahitabo sa atong kinabuhi. Unang ingon ni Lord, always be careful how you live. Tanan nimo pagabuhaton, all for the glory of God. Okay, next one. Do not be foolish. So ang ingon diri, ang time na to, have wisdom. No, kita tanan gitagaan tagkaalam sa Ginoo. Dili pwede nga kung makita nimo imong mga barkada nga nagbuhat og dautan, apil lang po ka. So, have wisdom. Ingon ang Ginoo, pagbantay ka mo sa tanang panahon. Paningkamuti ninyo nga magbantay gyud mo. Have wisdom in everything that you do. Okay? So, make the most of it. Ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, pwede kang lipay diri, lipay dito, barkada dito, trabaho diri, negosyo diri, eskwela dito. Pwede na nato buhaton. But always remember, on the judgment day, ang tanang tao mo atong bangyod sa Ginoo. Tanan atong gibuhat, whether sa tago or sa dayag, mo atong bangyod ta sa Ginoo. Accountable ta sa Ginoo. So mo nagingon, make the most of it. Wa kaing na nga ayo paglipay-lipay. Wa kaing na siguro, uy ayo pag friends diha oy sa imong mga barkada. Wa kaing na. Ang giingon lang sa Ginoo, dapat mahimo kang panalangin. Glorify God in everything that you do. Amen? So, muna siya, pwede ka mag-eskwela, pwede ka nga manarbaho, pero make the most of it and redeem and buy it back. Okay, so next one, understand the will of God. So, kanina ay nangalagad ta sa Ginoo, dili lang ta basta-basta nga, ano ba, ditso-ditso lang, oy, bahalag ka na, wata man imong panalangin sa ubang tao, or unsa ba diha, nato mga plano. Sa tanang plano nato, sa tanan nato mga desires, always ginato pangutanon ng Ginoo, Lord, nakapahimaya ba nini mo, Lord? Lord, nalipay ba ka sa akong plano, Ginoo? Sa akong pagpanarbaho, Lord, nalipay ba ka? Lord, sa akong pag-eskwela, nalipay ba ka? Pwede ba ta matrabaho 8 hours, 10 hours a day? Pero ayaw jud kalimti ang tag-iya sa atong trabaho, ang tag-iya sa atong kinabuhi. Kaya mo bitaw na, we always go for the blesser. Okay, remember yun siya kalingaw, always run after the blesser. Ayaw ang blessing. Ang blessing mahanaw na. Anytime ma-change, pwede karon dato ka, another day, bagsak na. Kaya ang tinuon nga atong sundon yun, run after the blesser, the source of the blessing. Mao gyud na ibutang sa atong hunahuna. Kaya pwede gyud anytime bagsakon sa Ginoo. Pwede gyud nga ang tao, pwede na yang balihon ang sitwasyon. So, yana lang. Okay, understand the will of God. Hibawa gyud unsa ang plano ni Lord sa imong kinabuhi. Usahay na mga panahon mingon no makadungog ko sa church nga unsa ba gyud will ni mo Lord sa akong kinabuhi?
Usa man ning yani na lang bako mauto na kong kinabog, mauto na akong kapalaran. So, ang ikuan man gud na mga panahon nga testingan ta sa Ginoo. Ang Ginoo mo testing gyud siya sa tao. Every heart testingan gyud sa Ginoo kung asa ka kutob. Nay mga panahon nga malipayon kay ka, lipay. Di ba kani malipayon ta dasig kay tanong. Bisag kuan usa ka layo buluhaton na adto gyud kay dasig malipayon ang heart. So, kuhaon na siya sa Ginoo, testingan. Be, kuhaon na to imong kalipay be, o padayon pa baghapon ka. So, dito matestingan. So, nga na lang ang same with Job ito, di ba? Last time naging pagkubahin ni Job, na mabless ka sa kinabuhi ni Job kay naatanan niya, tanan kadato, tanan, hinsog ang lawas, pero in just one day, nawala tanan. Imagine kung mo nang hitabo sa tao, no? So, in Jesus' name lang, makanyana ka, nga, tanang anak niya, 10 ka anak, namatay in just one day. Niyana lang kasayon namatay. Pero at the end, mingon ba si Job nga, di na ko mga lagad ni mo Lord, oy, di na ko, wala. Or di ba, ingon siya nga, wato na lang ko sa, ato na ko spikas Lord, oy, kay warag, wala may lami, dire, tanang blessing, gitangtang man nimo Ginoo, giwagtang nimo. Pero wala, nagpadayon si Job. Kaya ang iyang gugma sa Ginoo, dili tungod sa material things. Muna, ato una nga, ang kinabuhi man God, dili lang ni siya full of blessings lang, kwartahan, or madato, or himsog. Nagi mga panahon nga, muabot sa itong tayo nga, wala ta. No, even sometimes, wala, yun, ma-short. Pero wala pasabot nga, ay, di na ko ni Lord, oy, kay wala na mag-kwarta, wala na, usan may mo pambayad. So, padayon lang gihapon. Kay, ibutang din sa una-una, testing. Kani dito mag-exam, testing nga ta, nakasabot ba ka, kaning maestra. Diba? O, si Teacher Charmaine. O, testingan ka sa teacher kung nakasabot ka. Kung di ka testingan, di ta makahibaw kung nakasabot ba ka. Diba? So, muna nga, sa atong kinabuhi, kinahanglan, malampasan nato ang testing nga gihatag sa Dios nato. Ang mulahutay, maulamang ang maluwas. Dili pwede nga dasig ka karon. Lord, dasig ka left and right. Akong Bible study, Lord, left and right. Daghang mga tao akong gi-cast out mga demonyo. Daghang mga tao na ayaw milagruhan. Pero ang istorya, ang word diha is ang mulahutay, maulamang ang maluwas. By the end, ato yun makita ang tanan. Amen? So, next one. Okay, priority. Okay, so priority. Paliw kong basa. James 4:14. Okay, so, why? Ngano? Wala ba kakaibaw sa mahitabo? Ugma? Usa niya mong kinabuhi. You are a mist. Sama ka lang sa usa ka gabon nga makita karon ug ugma mahanaw na. So, gabi no ang kinabuhi sa tao. No, kung atong yung pamalandungan kung unsa ang atong sitwasyon ba diri sa kalibutan, sama lang sa gabon. Kita mo ng gabon? Ligmata mo sa buntag, di ba na ano, ay lamig kayo kibugnaw, di ba? Walang basa ng tiil, ingato mo, labi na sa bukid, lamig kayong pamati. Pero, inabot na si init, wala na. So, niya na ang gidescribe sa Bible. Niya na ang tao. Ang kinabuhi sa tao, sama sa gabon. Pwede makita ni mo karon, ugma, wala na. So, muna ang giingon diri nga, ang kinabuhi nato, wala ba? Lumalabay. Stop over lang ta sa kalibutan. O diri sa kalibutan, diri ang testing tanan. Asa ka kutob, asa ang imuhang gugma sa Ginoo. Kutob lang ba sa material? No, nga na siya. Okay, so priority. Ang ingon diha, life is like a vapor that appears for a while, then gone tomorrow. Okay, so natay mga plano, no, ang tao daghan magplano. Gusto ko nga ni Lord, gusto ko eskwela, Lord, gusto ko abogado, engineer, doktor, Lord, gusto ko abroad. Daghan kong plano. Ang tao daghan yung plano. Pero always remember yun ga, ang atong kinabuhi, mulabay lang. Pwede ka manarbaho. Todo. Gusto ka trabaho 8 to 10 hours, 14 hours trabaho. Gusto ka mo eskwela, hala, eskwela. Pero hinundon nga ang kinabuhi sa tao, sama lang sa gabon. Pwede na akaron, ugma, wala na. So, nga na ang tao, nga na lang ta diri sa kalibutan mo na always nga itong hinumduman ato ibutang sa unahuna nga Lord, nga na lang day kadali. No, atong kinabuhi, kon lang siya. Gamay lang. No? Okay, so, how do we value our spouse?
job, children, material things than God. So diri gingon nga ang atong mga bana, asawa, mga anak, no, material things, mga trabaho nato, kinsa man ang mas priority nato? Kining mga butanga o ang Dios? Okay, so kuna, try to check. Check ang imong kasing-kasing. Kamay imong kasing-kasing. Ano? Okay. Kapadong, ang imong dughandong. Usay na sudong. Okay. Unsa man ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing karon. Okay. Istoryahan mo kaugalingon. Tubaga, unsa ang sulod sa akong kasing-kasing karon? Oh. Trabaho ba? Or gusto na ba ka magminyo? Or unsa ba imong anak? So, ang ingon diri is unsa ang imuhang priority pagkakaron. Kung ang imong kinabuhi karon sama lang sa gabon, na pwede makita ugma mawala na, unsay priority nimo karon? Imuha bang pamilya? Puro ba ka pamilya na mga tao nga grabe gyud ka focus bitaw sila mga anak. Kita mo tao nga na. Na, grabe gyud kung mag-alaga og anak. Halos di na kuan ba? Ang iyang world, ang iyang kalibutan, naragin sa mga anak. Magbantay-bata, yan na. So, na yung mga taong yan na nga, grabe good mo care. So, nabi nga na nga uban, ari po sila sa mga material things. Grabe po sila ang trabaho diri, trabaho dito. Tuwid kay, na sila giapas, gusto dyan madato. So, muna nga, always remember, ang kinabuhi sa tao, lumalabay lang. Pwede lang magpakadato, gusto ka mahimong milyonaryo. Hala, milyonaryo, walay mo pugong nimo. Pero hinumdumi nga in the judgment day, in the last days, muatubang ta sa Ginoo ug ang tanan nga mahitabo or tanan nga nahitabo diri sa kalibutan, give kag accountability sa Ginoo. Okay? So, moto natubang na ninyo unsa nay sulod sa inyong kasing-kasing karon? Si Lord ba or naabay mas bugat para bugat kaysa Dios? Okay? Wala mo na hilongan. Okay, so muna nga, kung si Lord, medyo ikaduha na lang, no, mas nauna ang kanyang pamilya, or mas nauna ang trabaho, Lord, mas nauna ang pag-eskwela. So muna nga, it's time to change. It's time nga, i-change ang atong mindset. Kay ang Lord, nagtanaw man na pwede matawayon nga, Lord, busy ko kayo nimo sa bulaton. Pero ang Lord, nakakita sa atong kasing-kasing. Dili ta pwedeng makatago niya. Okay? So, next one. Pwede ko ba sa 1 Peter 1:17? Ano ko gusto? Okay, so remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. Ang Diyos nga Amahan, walay paborito. He will judge. Maghukom siya according sa tanan nimong binuhatan diri sa kalibutan. So sama sa gingo, no? Diri sa kalibutan, mura ni siya kung naa diri ba ang kung kapana diri ang dula. Na diri ang tanang pag-testing sa Ginoo, tanan testingan, gi-examine ka sa Ginoo, naa diri. So muna ang tanan natong gibuhat hukman gyud sa Ginoo. Whether unsa man na siya mga binuhatan na, so whether sa imong words, whether sa imong hanguna-huna, no, bisan gani kaning makalantaw gani kag bae, di ba? Maka-commit na ka og adultery ana. So ang adultery dili lang na siya nga nakipag-sexual ka o sa physical. So even sa magtan-aw kag bae with desires, sexual desires, that's a sin. That's adultery. So adultery kung samot na kay partner na kay bana or asawa. Okay, so diri, so you must live in reverent fear of Him. So during your time here as temporary residents, unsa ang pagpuyo nato diri sa kalibutan? Okay. Unsa ang atong pagpuyo diri sa kalibutan? Unsa, taas or mubo lang? Mubo lang, no? So sa atong tanawon sa Bible, may abot dito na mga 900 plus, na mga 800, 400, 100. Pero karon, glory to God, yun kung makaabot na kag 60, 70. Dako na ng panalangin sa Ginoo. Makaingon na yun kag, Lord, salamat. Iabot ko ani kay kasagaran doon ko imong tong tanawon 10 years old kuan na diabetes na 14 years old high blood na
O naay 12 years old ginews na kidney failure. So maka-question ka nga, Lord, nagkagamay, nagkamubo yun ang kinabuhi sa tao. Sa una mo abot 400, 100, mura ang 100 years old sa una murag, mudaro pa man, mulakaw pa, muarsa akong lolo sa una, tapos magkinabuhi ang lolo, no? Muarsa pa siya, og sila kong humay, bugas. No, walking, di dito gusto magpuyo o balay. Maglingkod naman, sige gamaog ka ng PC. Muna, kay ang iyang kinabuhi na, kabang trabaho yun. So taas ang iyang kinabuhi. Muna nga, karon mga panahon na, masyak na lang ka sa news, 15 years old, na stroke, na high blood. So, maka-question ka nga, ang kinabuhi gud karon no, ang lifestyle karon lahi na gud sa una. Kay kita kay mata cellphone na, Facebook, TikTok na ito na, sayaw dito. So wa kay exercise the whole day. Di ang pagkaon sa tao ron di na healthy, no? Puro na processed food tanan. No, adto na nga dilata, nga baboy kalingaw. Kumukaon kag manok ron, kumahimo lang di na ko gusto mo kaog manok. Kaya kanang manok in-injectionan, mangguna siya. So, ang inject dito, mukaon po ka. So, ikaw mo i-absorb sa tanang chemicals nga gi-inject dito sa manok. Mo nang daghan ng mga sakit-sakit karon. So, yan na lang siya. So, ang gingon dire, naay taas, no? Naay taas nga gihatag sa Dios. Ug nao sa buko nga panahon ang gihatag ni Lord kaniya. So, unsaon pa kinabuhi diri sa kalibutan? So, nadto, makita na to. So you must live in reverent fear of Him. So kini diyang gatagaan tag time ni Lord sa diri sa kalibutan, dapat unsa gingon kanang red. Adunay kahadlok sa Ginoo. Tanan nimong buhaton, always remember, Lord, I fear you. Mo bitaw kung tungod sa imong kahadlok ngadto sa Dios, mo bitaw nga mahadlok ka magpakasala. Tinod na siya nga kung so mo na siya no, fear of Him. So tanan na to pagabuhaton, aduna gyud tay fear of the Lord. Mo bitaw nga mahadlok ka mo sulting yani, mahadlok ka mo bubuhat og dautan, tungod kay nahadlok ka sa Dios. Dili tungod kay mahadlok ka sa impierno. Nahadlok ka tungod kay nahigugma ka sa Ginoo. Okay, so reverent fear of Him, tungod kay kitang tanan temporary residence lang. So, naana siya sa 1 Peter yun. Nga, kitang tanan, temporary lang. Nga, walay mo puyo des kalibutan forever. Kaya ang tinuod nga forever, tuwa sa sunod nga kinabuhi. O itong sunod nga kinabuhi, mauto siya ang atong pangandaman. Pwede ta diri, sige, trabaho, unsa ba imong gusto? Unsa imong mga desires, gusto ka mo abroad? Sige, pero remember, ang tinuod nga kinabuhi, adto sa sunod nga kinabuhi mo. Nang kininta na nga itong gibuhat karon diri sa kalibutan. Preparation para sa sunod nga kalibutan. Sunod nga kinabuhi. Amen. Paliw ko basa. Time is free, but it's priceless. You can own it, but you can use it. You can keep it, but you can spend it. Once you lose it, you can never give it back. So, pagkaingon ba mo nga tinuod na? Tinuod no? Free! Kitang tanan gihatagan ta sa Ginoo time in this world. Libre, wala bayarin nimo. Wa ka mo ingon sila do kana 1,000 kada ginhawa nimo. O tagay ko 1,000. Wa ingon si Lord. Libre tanan. Pero it's priceless. May priceless, di ka kabayan. Grabe ang iyang halaga nga dili kayang bayaran sa tao. Gasa sa Ginoo. Okay, you can't own it. Dili na mo yung mangkon. Pero, atong gigamit. Diba? Everyday, mumata ka, ligo, kaon, trabaho. Ligo, kaon, skwela. Nagamit ni mo. Ang time nga gihatag ni Lord. You can keep it. Pero imong spend. Spend with your family, spend with your friends. Pero once mawala na, dili na nimo mabalikan. Diba? 10 years ago, bata ka, di na to di mo pwede balikan. Katong na baby ka, di na ka pwede mo balik to. So, forward na lang yung tatanan. So, muna nga, kung unsa ang imong time karon, make the most of it. Og sa diha, nga you make most of it, kanang nalipay ang Dios. Amen? Okay, so, nasabtan? Palakpakan na natong buhay ng Diyos. Okay, 1 Corinthians 6:19, paliw ko basa. Everybody is a
og ngano? Nani ha, red. Kanang red nga bold. Whom you have from God. So, ang tag-iya sa tao, ang tag-iya sa time nga naa nimo karon, ang Dios. Way lain. Siya ang tag-iya sa kinabuhi sa tao. And you are not your own. Kita ang tanan, mihuwam na taba og time sa Ginoo. Lord, pahuwam ako, Lord. Lord, I pray tagay ko, Lord, taas-taas. So, yan na ang ato ang pagbaylo or pag-lend ni Lord sa iyang time para nato. Unsa pag kinabuhi sa kahayag. So, nadedire, you were bought at a price. So, ang pagkamatay ni Jesus Christ dito sa cross, mauto siya nga, gilukat ka. Kay kung wala si Jesus magpakamatay sa cross, kitang tanan, impierno na taditso. Direct yun, pagpanganak ni mo, straight to hell na gyud ang tawa na chance. Pero tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, mo nang gitagaan pa tag chance na mga lagad, makauban siya dito sa iyang gingharian. So, nga na ang gibuhat ni Jesus. Wala kung imong yung masabtan ang gibuhat ni Lord sa matag usa, no, nga gibot at a price ang atong kinabuhi through His blood. Di yun di mo sayangon. Unsa pa ka problema, unsa pa mga temptation sa imong mga amigo, amiga diha. Di ka magpatintag tungod kay nasabtan nimo unsa ang gibuhat ni Jesus para nimo. Dili lalim o dili sayon. Way laing tao nga makabuhat niya na. Okay, so unsa pag kinabuhi sa kahayag? Okay, nadiri sa blue, glorify God in your body and in your spirit. So tanan no, ang time nga gihatag ni Lord nato dire, glorify God. Dili lang glorify through your words, but glorify through your body and through your spirit. Mo bitaw natin daghang buluhaton, no, bisag unsa ta ka busy, have time for the Lord. No, dili mata mo trabaho 24 hours, o mata magtrabaho, mata mag-eskwela 24 hours a day. So naagit tay time nga maka-appeal gyud ta sa buluhaton sa Ginoo. Kay bisan unsa ka busy, give time for the Lord. Bisag unsa man daghan kang mga negosyo or unsa panginabuhian, give time for the Lord. No? Sa imong tibok adlaw 24 hours a day, siguro trabaho ka 8 to 10 hours. So, even 1 hour or 2 hours for the Lord, dili nakaalkansi, di ba? Tagai og bili, tagai og time ang tag-iya sa kinabuhi nato. Okay? Si Lord, once man God, ngani lang si Lord, pero once gani, murag og tao, kung mapuno na bitaw ka, di ba? Murag imo nang okay, ano na, thy will be done, murag yan na. So yan na, sab si Lord, kung makita niya ng tao, di yun maghinulson, di yun magbago, usahay, iyan ang i-allow. Kung ang demonyo maka-atake sa tao, pwede na matagang sakit, pwede na mamatay. Yan na, tungod kay, i-allow ni Lord ang mga panghitabo, tungod kay, mura gikwaan niya protection ng tao. Diba? Gikwaan niya protection. Muna ang demonyo maka-atake sa tao. So, naana diha ang tanang mga kalisod, problema ng mga bot. So, glorify God. Unsa buhaton nato sa atong time? So, mo to gingon no, glorify God in your body and in your spirit. So, tanan ng pagabuhaton para ra gyud sa kahimayaan sa Dios. So, John 9:4-5. Okay, paliw ko basa. Must work the works of Him who sent me, while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am the Lord, I am the light of the world. Okay, so, must work the works of Him who sent me. Okay, day means, unsang pasabot na? Day. So, while it is day, pwede pa ka mo trabaho. Samtang buhi pa ka. Muna pasabot niya. While it is day, samtang buhi pa ka, pwede ka trabaho, negosyo, diha, eskwela, diha, buhata. Pero ang gingon diha, di-highlight, work the works of Him. Bisag unsa ka busy ang tao, tagai og bili ang Dios. Tagai og bili ang iyang bulhaton. Mao na siya. So, work the work of Him who sent me. So, daghan tag bulhaton, so attend. Mo lang na. Mo bitong kinahanglan mag-invite ta o dirita sis, attend ta brad kay apil ta sa bulhaton. Dili man ni siya nga para kay pastor, apostol, para ni sa atong spiritual nga kinabuhi, para sa atong relationship diha sa Ginoo. So night means na po diri sa ubos. When the night is coming, no one can work. So pasabot sa night, panahon nga mo depart na ka diri sa kalibutan. Departure area.
na waiting. So, yan na, no? Yan na siguro pa doon na mamatay ang tao. Muna pag na-departure area, taba pa doon dito kasi plano, o na-departure. So, nag-waiting in line sila. So, diha gingon nga sa dyan, nga kung mabot ang gabi na, muna ng panahon nga wala na. So, unsa ang instruction sa Ginoo? Okay, so, mutong gingon nga, everything, do, tanan, all for the glory of God. Whether asa tagibutang sa Ginoo, do everything for the glory of God. Okay, unsaon ang paggamit sa atong time? So, palihog ko og ayo lang. So, 1 Corinthians 15, 51 to 57. So, taas-taas man na. So, ako lagi summarize siya. So, nagingon diri, nagsulti kinaibahin sa kamatayon, nga sa pamilok lang inigtingog sa last trumpet, pwede gayud mausab ang tanan. Pwede gayud mahanaw ang tanan. So, kung gusto ninyo, basahan na siya nga verse. So, mula gingon diha nga, ang kamatayon sa tao, pamilok lang. Kayang usbon sa Ginoo in just a blink of an eye. So, niya na kagamhanan ang Diyos, niya na ang tag-iya sa kinabuhi sa tao, kaya niya usbon ang tanan. So, mura na po na kung nakay panahon, or po nagkana ditang karon, mura naka sa mga problema, nakaskalisod, pero kaya na sa in just a blink of an eye, kaya po ng usbon sa Ginoo ang imong sitwasyon. Pwede ka karon galisod, but the next years or next months, pwede na po ka nga, nagmauswagon na po ka. Kaya ang tanan lagi, temporary lang dire. So mo na nga, dili tamo, kabitong uban, kay sobra ka-depress kayo sa iyong sitwasyon nga, Lord, murag mo na yun nila, mapakamatay na lang, oy. So, it's a wrong mentality, kay ang tanang butang, ma-change na gud siya. So, always stand firm niya sa Ginoo. So, dire nakita nung grabe gyud ay. So, mo na siya. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Okay, so stand firm. Daghang pagsulay sa kinabuhi, stand firm. No, kitang tanan ni agi gyud og kalisod. Even me, no? Kung ako lang sultihon, so nagdako ko nga di ko kay bawang bugas, di ko kay bawang hugas sa plato, manglaba, manghinlog balay, wa ko naibawan until miabot ko college. So, na mga maid, yan na. So, diha ko naabrihan pagkamatay sa akong papa. So, akong papa, tagiyaman ng Butalid store. So, nakita mo diha ka ng kilid sa Chowking, kanang 4th floor diha. 4 ka floors or 5 floors. So, siya tagiya diha. So, pagkamatay niya, kapag buhay pa niya, siyempre ang life, lamig kayo. No? Di ka ni ko kay mo sa tricycle sa una. Murag katong night time nga, di pa uli ni sa eskwelahan kay kanang nay bagyo. Then, nautan ako lang, na problema na ko kay hatid sundo raman ko. So, lausaw na di pagsakay tricycle ha. Nautan na ako, limino pa nung yana, para di masulti ka buoy, yana. So, pulpa na kay ko kay, first time ko masakay tricycle nga, di ko kay ba ko sa isulti ba, di ko sa akong pagbukat na hatag-pretty, yana. So, munang ma-realize ni mo, na usay ka ni bitang mahimo kang pinasagdan nga bata, napod siya ay maayo. Pero kung po, sobraan mo care, muna guhay mo ipahuman dito ang bata. So, muna nga, nagdako kong to until such time, namatay akong papa. Wala gyud mi tanan. As in, zero balance. Kung wala mi balay, wala mi tagay balay sa papa. Siguro karon wala mi balay. Wala sa ba. So, kadto mo ibili niya, tanang kwarta, negosyo niya. So, nabaligya or unsad. Okay, namo ko yung mga half-sisters. So, mga half-sisters na una sa mga churches. So, muna siya nga akong kinabuhi. Kung mangingon ko nga, ma-recall na ako ang life sa unang paingon ko nga, nangyas akong kinabuhi sa una. Kung sa'y gusto palit na yun. Pero, gipasinati yung Lord. Nga, niabot ko sa time nga, bisag bugas, kurinti, wala pagkaon sa ref. Murag, sakit kayo sa dughan, pero kialaw ni Lord. Kung tuon niya to, nagmaligon ko. Muna, kay bahon ako ron. Walang sanay mga buluhat to. Sanay, mahugas. Baka mga kinaon naman ang maghugas. So, plato, manghilo, yan na. So, kayo po sa una, dito na marag di ba ko, tingyanin sa una. Pero, Lord, salamat na mapug ko. Kay nakakaton ko. Nagamit ko siya. So, gitudloan ka sa Ginoo. Tanang butang, na ay purpose si Lord. Na may mga panahon na nasa kalisod, na ay purpose si Lord. Dili sa tanang panahon nga naa ka sa kalisod, naa ka sa kaguol,
nay panahon iuswag ka sa Ginoo, magmalig-on lang. Okay? So there, amo to, give yourselves fully to the work of the Lord. So bisag unsa man ta ka busy pagpanarbaho, give yourselves fully to the work of the Lord. Kay una gyud ang tag-iya sa imong kinabuhi. Ang tag-iya sa imong kinabuhi mao'y naghatag nimong kusog. Ang tag-iya sa imong kinabuhi naghatag nimong trabaho. Maunay hinungdungi gyud. Nga dili gyud pwede nga ang trabaho ang imong pag-eskwela kompetensya sa Ginoo. Gusto mo mo yan, ha? Kompetensya mo rin kung nag-ikaw ba na asawa, din na kompetensya. Na kay kompetensya, na ay, kung sa ba, na iyangayan ni mo ba ng lain? Or nakayuyab, yangayag lain. O yangayag lain. So gusto ba ka na kay kompetensya? O, dili no, inos dili, di siya musugod na kompetensya. Gusto siya iyaharag yun. So, yan na usap ang Diyos. Ang Diyos, no? I-bless ka niya, higugmaon ka niya. Pero ayaw siya tagaig kompetensya. Ayaw himuha imong pamilya nga kompetensya sa Dios. Ay, di ko ka-appeal kay